Welcome back sa Tuklasin Mo Movie Recap. Ngayon, ikikwento ko sa inyo ay isang pelikula na pinamagatang The Impossible na ipinalabas noong 2012. Noong December 26, 2004, isang tsunami tumama sa iba't ibang bansa sa may Southeast Asia dahilan ng pagkamatay ng maraming tao. Ang tsunaming ito ang pinakamatindi at nakakamatay na dilubyo na naitala sa mundo. Libo-libong pamilya ang nawalat ng buhay ng dahil dito. Sa pelikulang ito, ipapalabas ang isang pamilya na biktima ng delubyo. Na base sa totoong pangyayari, ang pamilya ay binubuo na isang ama na ang pangalan ay Henry. Ang asawa naman niya ay si Maria. Meron silang 3 anak at ito ay sina Lucas, Thomas at Simon. Papunta sila noon sa Thailand para magbakasyon. Sa isang villa malapit sa dagat ang kanilang pansamantalang tinuluyan. Doon nila ginusto para makita ang ganda ng dagat. Kinagabihan, nagsalo-salo sila sa isang restaurant na malapit sa dagat. Matapos kumain, nagkaroon sila ng aktibidad na kung saan nagpakawala sila ng lobo para paliparin sa langit kasama ng ibang nanduroon. Ang lahat ay masaya at nangangarap ng magandang bukas. Ang pamilyang ito kung titingnan ay nagpapakita ng isang masayang pamilya na pinapangarap na lahat. Nang sumunod na araw, makikita naglalaro ng bola ang mag-aama malapit sa dagat habang si Maria naman ay nakaupo sa hindi kalayuan at pinapanood sila. Samantala na magagabi na ang lahat ay natutulog, nakaramdam si Maria ng pakiramdam na parang hindi siya makatulog. Hindi niya alam kung ano tumatakbo sa isip niya kung bakit hindi siya makatulog. Hindi nagtagal, pumasok ang isa sa mga anak niya na nooy parehas ang nararamdaman kagaya sa kanya. Hindi rin ito makatulog. Sumunod na araw na ang lahat ay masaya nagre-relax sa gilid ng villa kasama na rin ang pamilya ni Henry. Si Henry nakikipaglaro ng bola sa 3 niyang anak at nasa pool habang si Maria naman ay nakaupo't nagbabasa ng libro. Biglang may malakas na hangin na nagpalipad sa mga papel na galing sa libro ni Maria. Matapos noon, isang malakas na dagundong ang kanilang narinig. Isang malaking hampas ng alon ang nanggaling mula sa dagat na sumira sa lahat ng madaraanan nito. Kaagad na nahawakan ni Henry ang 2 niyang anak, habang si Lucas naman ay nagdesisyong mag-dive sa swimming pool. Si Maria naman ay pinikit ang kanyang 2 mata at handang harapin ang rumaragasang alon na nooy malapit nang humambalos sa kanya. Matapos bumalibaligtad sa rumaragasang alon, sinubukan ni Maria na kumapit sa isang malaking puno. Sumisigaw ito ng malakas at gulat na gulat pa rin dahil sa mga nangyari. Hindi nagtagal, nakita niyang kanyang anak na si Lucas na nahihirapang lumangoy sa rumaragasang tubig. Hindi nagdalawang isip si Maria at kaagad na sinundan si Lucas. Sa delikadong sitwasyon na yon, habang ang rumaragas ang tubig ay humahambalo sa kanilang katawan, ang mag-inay sinubukang abutin ng kamay ng bawat isa. Samantala, naging mahirap ang sitwasyon sa kabila ng kanilang pagpupursigi na magkasama dahil sa malakas na agos ng tubig. Hindi nagtagal, naganap muli ang pangalawang alon na galing sa dagat. Si Lucas at Maria ay wala nang ibang nagawa kundi tingnan na lang ang paparating na alon na tatama sa kanila. Bumabaligtad sila sa tubig. Iba't ibang bagay ang tumatama kay Lucas. Sa kabila nito'y nakaligtas pa rin si Lucas. Kinaya niya malakas na hampas ng tubig. Nakakapit siya sa isang poste ng kuryente. Umiiyak si Lucas habang tinatawag ang nanay at tatay niya. Maswerte namang nakaligtas ang nanay ni Lucas. Puno ito ng galos sa katawan. Sa puntong iyon ay nagkasama na mag-ina at humawak sa isang puno ng nyug. Umiyak si Lucas na noon ay takot na takot. Hindi nagdalawang isip si Maria na yakapin ang anak upang aluin ito para pakalmahin. Maging si Maria ay takot sa mga oras na yon, pero kailangan niya magpakatatag bilang ina. Sa mga natitirang lakas ng mag-ina, na sinuong ng 2 nawasak na taniman ng dahil sa dilubyo. Nakita ni Lucas kung gaano kalala ang sugat ng kanyang ina sa hita. Malalim ang sugat kung saan ang dugo ay matinding umaagos. Habang tumatagal, ay lalong lumalala ang sitwasyon ni Maria. Pero kinailangan nilang magpatuloy sa paglalakad upang makahanap ng tulong o kaya naman isang ligtas na lugar kung sakaling mang may isa pang tsunami ang tumama sa kanila. Sa wakas, nakakita sila ng isang mataig na puno sa gitna ng taniman. Bago sila makarating doon, gumamit si Maria ng dahon at mga ugat para lapatan ang lumalala niyang sugat. Samantala, hindi nagtagal isang malakas na sigaw ng isang batang kanilang narinig. Kaagad silang nagpunta kung saan nagmula ang sigaw. Doon, nakita nila si Daniel na nooy kinakailangan ng tulong. Walang pagdadalawang isip na tinulungan ni Lucas si Daniel. Kinarga niya ito patungo sa malaking puno na nakita nila kanina. Kahit nahihirapan,
Ginamit ni Lucas ang lahat ng lakas niya para tulungan ang kanyang ina na makaakyat ng puno. Doon naglagi ang tatlo't nagbabakas sakali na may tulong na darating. Si Daniel na tinulungan nila ay biglang hinimas ang ulo ni Maria. Nang dahil doon napangiti si Maria at Lucas sa kabila ng dilubyong naranasan. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, ang presensya ni Daniel ay nagdala ng galak at pag-asa sa puso nila. 2 lokal ng lugar na yon ang dumating para tulungan sila. Dahil walang ibang pagpipilian, kinailangan nilang hilahin si Maria kahit na masakit para sa kanya ang prosesong iyon. Pinilit ni Maria na manatiling gising at tiisin ang kirot na kahit sobrang sakit ng kanyang mga hita. Hindi nagtagal, hindi na natiis ni Maria ang sakit kaya nawalan na ito ng malay. Nang magkamalay na siya, marami ng taong nakapalibot sa kanya na naglilinis ng kanyang katawan. Binigyan rin siya ng mga ito ng tuyong damit. Nagalak si Maria dahil sa mga tulong na natanggap. Pero bigla siyang naiyak nang maisip si Simon, Thomas at ang kanyang asawa na maaaring hindi nakaligtas mula sa trahedya. Matapos nun, sinakay siya sa isang sasakyan. Habang nasa daan, nadaanan nilang mga taong tinamaan din ng dilubyo na noon ay umiiyak para sa kanilang mahal sa buhay. Sa wakas, nakarating sila sa evacuation center. Maraming taong nandoon, abalang mga manggagamot na gamutin ang biktima ng tsunami. Habang tumatagal ay parami ang mga sugatang pasyente na dumarating. Nasa gitna ng paghihirap si Maria dahil sa sakit ng kanyang sugat at mabuti na lang at natulungan na siya ng doktor. Nagamot ng hita ni Maria, pero ang ibang parte ng kanyang katawan ay nanatili pa ring mahina. Si Lucas naman ay nasa tabi lang ng kanyang ina at nag-abot ng orange. Noong una'y tinanggihan ito ng kanyang ina, pero kalaunan ay tinanggap na ito ni Maria dahil sa pagpupumilit sa kanya. Ngayon, parang si Lucas ng nanay sa kanyang ina. Samantalang pinakausapan niyang kanyang anak na magpunta sa iba upang tumulong sa nangangailangan. Bilang doktor, alam ni Maria kung gaano kahalagang tulong sa mga oras na iyon para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kahit na maliit lang na tulong ay malaki ng halaga nito sa iba. Umalis si Lucas at iniwan ang ina para tumulong sa iba. Nagtanong ito kung ilang tao pang nawawalan ng mahal sa buhay. Hindi nagtagal, dumami ang mga taong nangangailangan ng tulong ni Lucas para hanapin ang mga nawawalang kasapi ng kani-kanilang pamilya. Tinanggap ni Lucas ang tulong na hinihingi nila nang walang pag-aalinlangan. Nagpatuloy siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya sa kabila ng kahit maging ang kanyang mga kapatid at ama ay nawawala pa rin ang mga oras na yun. Sa wakas, ang pagpupursigi ni Lucas ay nagbunga. Isang amang nanghingi ng tulong para hanapin ang kanyang anak at ang taong hinahanap ng matanda ay nagkataong nakasalumuhan na niya. Pinuntahan ni Lucas ang bata at sinabihan na huwag umalis sa lugar na kanyang kinaroroonan. Matapos nun, tumakbo siya para puntahan ng ama ng bata. Nagkitang mag-amat na puno ng galak ang bawat isa. Umiyak ang dalawa. Si Lucas na nakitang pangyayari ay naging emosyonal. Kaagad itong tumakbo patungo sa kanyang ina. Gusto niya ibahagi sa kanyang inang tuwang nararamdaman pero nang makarating siya sa lugar, ay hindi niya nakita ito. Nakita niya higa ng kanyang ina ay may ibang taong nakahiga. Isang namamahala doon ang lumapit sa kanya at nangakong tutulungan siyang mahanap ang kanyang ina. Sinama siya nito na pumunta sa isang lugar. Pumatak ang mga luha ni Lucas dahil nalaman niyang nasa delikadong sitwasyon ng kanyang ina. Samantala, sa tabi ng dagat, isang lalaki naglalakad. Nakakita ito ng bola. Lumalabas na ito si Henry, ang ama ni Lucas na nakaligtas din sa dilubyo. Sa abot ng kanyang makakaya, sumigaw si Henry para hanapin si Lucas at Maria. Kahit napagod, nagpatuloy itong maglakad para hanapin ang dalawa. Matapos nun bumalik siya sa hotel. Doon makikita ang dalawang anak niya si Simon at Thomas na parehas nakaligtas. Walang nakakaalam kung paano sila nakaligtas. Pinakiusapan ni Henry si Thomas na magtungo sa bundok at isama si Simon. Sinabihan niya ito na hanapin si Lucas at ang kanilang ina. Habang si Henry naman ay magpapatuloy na hanapin sila sa tabi ng dagat. Kahit na mahirap, naintindihan ito ni Thomas at ginawa niya lahat ng kanyang makakaya upang alagaan ang kanyang kapatid at makapunta sa shelter. Nagpatuloy si Henry na hanapin si Lucas at Maria kahit na madilim ang daan. Patuloy ito sumisigaw at tinatawag ang pangalan nila. Sa wakas, isang rescuer ang kumuha kay Henry upang dalhin sa isang camp malapit sa terminal. Samantalang sa ibang tuluyan ay hindi makatulog si Lucas dahil sa pag-aalala sa kanyang ina. Hindi nagtagal, isang nurse ang dumating at sinabihan siyang pumunta sa isang lugar. Ang nurse na ito dinala siya para makita ang kanyang ina na nooy katatapos lang na isagawa ang kanyang operasyon at hinang-hina ito. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Nakahinga ito ng maluwag na malaman na hindi papatay ang kanyang ina. Nagpatuloy si Henry na hanapin si Lucas at Maria sa isang lugar.
kung saan kalunos-lunos ang kanya natagpuan. Matapos noon ay nagpunta siya sa information center para hanapin ang pangalan ng anak at asawa. Samantalang ang pangalan ng dalawa ay wala doon, nagpatuloy siyang maghanap sa ibang lugar. Sa huli niya napuntahan, doon ang tinutuluyan ni Maria. Nang kukuha si Lucas na makakain, nakita niyang magkapares na paa na pinaniniwalaan niyang paa ng kanyang ama. Hindi siya nagdalawang isip at tumakbo para habulin ito. Habang tinatawag ang ama, sa kasamaang palad, hindi siya narinig ng kanyang ama at bigla itong nawala. Kahit na ganoon, nagpatuloy siyang tumakbo para hanapin ang kanyang ama na naipapasakay na ng sasakyan para magtungo sa ibang ospital. Patuloy na naghahanap si Lucas. Sinisigaw niya ang pangalan ng kanyang ama sa abot ng kanyang makakaya. Nagbabaka sakali na maririnig siya nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon sa kanyang likuran, nandun palang kanyang dalawang kapatid na nagtatakbo papunta sa kanya. Nagsisigaw ang mga ito hanggang mapalapit sa kanya at niyakap ang bawat isa. Sa mga oras na yun, naging emosyonal ang pangyayari. Hindi nagtagal, dumating ang kanilang ama at niyakap sila. Sa wakas, nagsama-sama rin sila. Hindi mapigilan ni Henry na paghahalikan ng mga anak habang pumapatak ang kanyang mga luha. Dinala ni Lucas ang mga ito sa kanyang ina na noon ay hinang-hinana. Kahit na nanghihina, nakakuha siya ng lakas nang makita ang kanyang asawa at dalawang anak, niligtas kahit ng totoo'y kritikal ng kanyang kondisyon. Ngunit nawala ng kanyang pangamba na kahit mamatay siya, ay meron pa rin mag-aalaga sa mga anak niya. Matapos nun ay dinala si Maria upang maoperahang muli. Si Henry bilang asawa hindi tumigil na suportahan at alalayan ng asawa. Nagsimula ng operasyon. Samantalang sa labas ng operating room, si Lucas at ang kanyang ama kasamang dalawang kapatid ay nagpatuloy manalangin at naghintay sa pagaling ng kanilang ina. Para kay Lucas, wala nang ibang mas mahalaga kundi ang kaligtasan ng ina. Habang nagpapatuloy ang operasyon, naalala ni Lucas ang mga sandali ng dilubyo. Ramdam niya kung paano muntikang mawala ang kanyang buhay ng mga oras na yon. Alam niya sa mga oras na yon ay maaari siyang mamatay. Sa paligid niya ay maraming bangkay ang nagsilutangan pero dahan-dahan siya nakaangat ng tubig at nakaligtas. Nang sumunod na araw, nang magising si Lucas, sinabi ni Henry na nakaligtas ang kanyang ina. Matapos nun, isang representative ng insurance ang lumapit sa kanila. Si Maria ay nasa loob na ng eroplano kasama ng 3 anak. Bago makalipad ang eroplano, niyakap ni Lucas ang kanyang ina. Alam niyang naranasang pangyayari habang buhay na niyang alalahanin at mananatili sa kanilang isipan. Lumipad ang eroplano upang dalhin sila sa mas ligtas na lugar para sa ikakagaling pa ni Maria. Umiyak si Maria pero hindi ito tiyak na kalungkutan, kundi iyak ng kasiyahan dahil nagkasama-sama ang kanilang pamilya kahit na malalang naging pinsala ng tsunami sa kanila. Ang pelikulang ito'y base sa totoong pangyayari. Galing sa isang pamilya na nakaligtas noon sa tsunami na naganap sa Thailand. Isang tsunami na naganap din sa ibang bansa. Kapatid, kung nagustuhan mong videong ito ay mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin ang notification bell para palagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento na tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.